Nag-groundbreaking na para sa pagtatayo ng Metro Manila Subway. Magkakaroon ito ng 15 stations sa 7 mga syudad at kaya raw nitong magsilbi sa 1.2 milyong pasahero kada araw. Pero dahil magkakasabay ang mga malalaking proyekto sa Metro Manila, hindi naman kaya mas malalang traffic pa ang epekto ng lahat ng ito. May report si Salima Refran. Sa tindi ng traffic, oras ang kadalasang binibilang para makarating sa Ninoy Aquino International Airport o sa ibang bahagi ng Metro Manila. Pero ang sitwasyong ito, nais mabago sa pagtatayo ng Metro Manila Subway. Nag-groundbreaking na kanina para rito. Ang Metro Manila Subway ay isang 36-kilometer rail system na magkakaroon ng 15 stations sa Valenzuela, Quezon City, Pasig, Makati, Taguig, Pasay at Parañaque. At daraan din sa ilang business districts. Konektado ito sa ibang rail systems tulad ng LRT-1, LRT-2, MRT-3, MRT-7 at PNR. Kaya ang dating ilang oras mula Quezon City, Panaiya, magiging kalahating oras na lang daw kapag fully operational na ang subway sa 2025. Sisimulan ang Phase 1 ng proyekto sa unang 3 stasyon sa Quirino, Tandang Sora at North Avenue. At ang magiging depot nito sa Valenzuela, pati na ang Philippine Railway Institute. Inaasahang matatapos ang Phase 1 at magkakaroon ng partial operability sa 2022. Magkakaroon ng 19 train sets na may tig-8 bagon. Kaya raw nitong magsilbi ng 1.2 milyong pasahero kada araw. Ginagamit natin yung teknolohiya ng bansang Hapon. Ibig sabihin, ang teknolohiya na ugma at tested sa baha sa Kasalindol. Pero sarami at sabay-sabay na mga konstruksyon ng mga proyekto sa ilalim ng Build program ng pamahalaan, hindi kaya makakadagdag pa ito sa tindi ng traffic. Yung construction sa ilalim, alam niyo kung gaano kalalim yun? Equivalent yun ng mga 15 to 16 floors ng building. Hindi mo mararamdaman yung construction na nangyayari sa ibaba. Saan ka makakaramdam ng construction? Yung tinatawag na istasyon. Ito yung miniature model ng mga gagamiting tunnel boring machine sa paghuhukay ng Metro Manila Subway. Ang full size nito may bigat na 600 tons at may taas na 7 meters. Kaya nito maghukay ng 170 meters kada buwan. Nagkakahalaga ang buong proyekto ng 357 billion pesos na popondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Salima Refran, GMA News.